Okay, 1 year na din pala yung nagdaan nung nag-interview ako. So what's up guys? Welcome back sa panibagong video. Today ay nagbabalik tayo sa isang very formal na video na gagawin natin ngayong araw na to. Yun nga yung interview 2024. So yung mga questions lalabas po sa ilalim, then sasagutin ko siya. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe ko na at i-share mo na to sa mga tropa mo. Pag-inintay natin, let's go. Ang pangalan ko ay Dion Chris S. De La Cruz. Ang date ngayon ay December 31, 2024. Ang oras natin ngayon is already 12 a.m. in morning. Or 12 NN pala. 12 noon pa. 12 noon. Ang edad ko ay 15 years old. Kaka 15 years old ko this December. What is your biggest regrets this year? Yung biggest regrets ko this year is yung yung hindi ko binili yung dapat ko nang bilhin para sa sarili ko. Which is yun? First of all is yung headset, yung mic na dapat gagamitin ko sa big gaming. Well, mas pinili ko bumili ng mga bagong damit kahit marami naman akong bagong damit. Pero okay na rin yun kasi at least kahit paano may napunta ako this year. What is your, ano yung nabili mo ngayong year na to? Yung nabili ko this year is yung yung Infinix. Yung ginagamit ko ngayon, which is Infinix 9 128GB for 8 months smoothness, which is 5 years na siyang smooth. So yun yung nabili ko this year. Ano yung pinaka favorite song mo this year? Yung yung favorite song ko this year is yung, siguro bibigyan ko ng 5 favorite song ko, which is yung Isagada by Cup of Joe, Nag-iisang Muli by Cup of Joe, and pangatlo is dito, ano na kasi kanta yun? Mahika by Adi, and then yung pangapat is Dilaw by Maki, ang pang-5 is yung Marilag by Dianella. Yung mga 5 na favorite song ko ngayon. Pero well, marami pa naman akong favorite song this year, pero hindi ko sabihin lahat. Sa favorite movie ko this year is yung yung kasi yan, Jason the Killer. Yun yung favorite movie ko this year. Favorite food, siguro for me is kare-kare tsaka giniling. Yung pa rin, yung dalawa pa rin yan. Favorite soft drinks for me sa ngayon, kasi favorite soft drinks ko is siguro favorite soft drinks ko is Mountain Dew. Kaya na last year, Mountain Dew pa rin talaga. Favorite coffee, siguro favorite coffee ko, alam niyo yung tinitimpla talaga, yung black coffee. Yung favorite ko din yan. Yung bad talaga. Tapos kung bibigyan mo ng coffee mate, bay okay na ako doon. Favorite game. For now, favorite game ko is Call of Duty Mobile. Tsaka tawag dito, yung alam mo yung tawag dito, yung game Mobile Legends, yan pa rin. And also Minecraft, yan pa rin yung mga favorite game ko. Dagdag talaga yung mga horror game, pero hindi talaga, actually guys, may lead na ako sa horror game, pero yun yung tanong, what is your favorite game? Siyempre, Call of Duty, Barilan. What is your favorite habit kapag walang pasok? Yung favorite habit ko kapag walang pasok siguro is yung pagre-record ng mga video. Well, nagre-record kasi ako ng mga video para sa YouTube, then pag-edit, paglalaba, and pagsiserve sa simbahan, sa church, kung
kapag may misa, yan, sakristan din po kasi, secondly, if hindi nyo po alam, sakristan po ako sa church dito sa amin. Yun, yung mga habits ko. Favorite sports. Siguro favorite sports ko, for now, pero sana hindi na magbago, ay badminton. Yan, badminton. And volleyball. Yun yung mga favorite sports ko ngayon. Hindi ko alam, last year kasi basketball yata yung sinabi ko. Pero may alam din naman ako sa basketball. Alam ko hindi naman sa professional, pero mas alam ko kasi yung mga rules sa basketball. Kahit hanggang ngayon also. Kahit hanggang ngayon, alam ko yung mga rules sa basketball. Well now, hindi na ako na masyadong nakapaglaro ng basketball. More on nag-focus kasi ako sa content creator world or realm, or tsaka sa mga schedules ko sa life or routine ko, mas nag-focus ako doon. Excuse me, lubo ako. Pero yun yan, mas nag-focus kasi ako, kaya parang mas naiwanan ko na yung basketball. Tsaka parang nawala na rin yung hilig ko sa basketball, pero don't me mind bad. Maganda po yung larong basketball. Pero parang nag-focus na talaga ako sa mga ginagawa sa buhay. What is your 4 favorite words? Best, great, wonderful, and exactly. Yan yung mga 4 words na namo-motivate din ako minsan. What is your best favorite happened this year, 2024? Best na nangyari ngayon sa 2024 na to is yung napa-check up ko yung tatay ko, which is ngayon medyo okay na siya. Napa-check up ko siya, so yun yung pinaka the best na nagawa ko this year. Yun. What is the sadness point na nangyari sa buhay mo ngayon? Yung nangyari sa buhay mo ngayon is yung nawala yung lola ko. So, yun yung sadness point o sin na nangyari this 2024. Yun. Yun yung pinakayo ko nangyari. Then, secondly, yung bumaha dito sa amin ng napakalaki talaga. Hindi naman yung sobrang laki. Yung sakto lang. Yung feeling mo para maaabutan ka na ng baha. Yung hindi ka makakatulog dahil binabantay mo yung baha sa labas, diba? Yung 2 scene na hindi ko nakakalimutan this 2024, yung mga 2 sadness point na yun, personally, na nangyari sa buhay ko. Biggest problem? Well, meron din naman nangyari sa akin biggest problem this year, pero masyado siyang, sabihin natin, private. So, hindi ko na siya open. Yun yung nangyari this year na hindi ko nasasabihin. Actually, may mga problema naman na dumadaan talaga sa buhay natin na minsan kailangan din natin labanan at kailangan din natin labanan. To the point na gusto mo sumuko, pero kailangan mo lumabang kasi, 'di ba, sabi nga nila, walang problema. Lahat ng tao may problema, kahit financial, when it comes in foods, financial, ganyan, basta marami. Nagka-jowa ka na ba? Ito madalas na tinatanong sa akin ng mga followers ko, ng mga supporters ko. Dumadating pa talaga sa point na pinipihim pa talaga nila ako. To my Facebook, to my Instagram, o kaya sa YouTube mismo, pinipihim pa talaga ako na, "Uy, Dion, may jowa ka na ba?" Actually po ngayon this year, wala po. Itong buong taon na to, kahit nga ako namamangha ako sa sarili ko, bakit yung feeling mo yung wala talaga. Kahit na in love po ako this year, hindi ako na in love. Pero for me kasi, well, di naman sa pagmamayabang po, dumating doon sa point na may nag-confess din sa akin, pero hindi naman sa feeling famous ako, kahit alam nila na content creator din ako. I'm not normal person sa social media, at alam niyo yon.
Gusto kasi bago ako pumasok in, first of all, in open relationship, sa mga relationship, gusto ko yung handa na ako. Yung handa na ako, di naman sa bawal talaga. Actually, nasa akin naman yung desisyon. Gusto ko handa muna ako na may, kahit pa paano may napatunayan na ako. Na syempre ayoko na rin naman na maghihingi ako ng pang date sa tatay ko, sa tita ko. Syempre, ayoko na naman ng ganun. Gusto ko yung sarili kong pera, yung sarili kong financial, yung gagamitin sa pag-date namin. Syempre, ayoko rin naman pahiya yung sarili ko, yung babae, di ba? Yun. You have crush. Actually, wala. Sinabi ko na kanina, hindi pa po ako na in love this year. Siguro last year. Hindi ko na lang kung last year nagka-crush ba ako or wala. Balikan nyo na lang yung last interview ko doon. May sinabi ko rin yata yung tungkol doon. Pero wala. Wala po akong crush ngayon. What is your biggest motivational word? Motivational word na lagi kong tinatandaan this year ay yung keep going. Kahit alam mo may mga pagsubok, keep going, and trust the process. Yun po yung sasalita na pinaghahawakan ko this year. And kung tatanong nyo ako, what is your biggest motivational word to yourself? Yun. Keep going and trust the process. Yun. Anong tinatanong mo, or what's your biggest question to God? For me, dapat nga hindi naman talaga tinatanong yan eh. Pero kung tatanungin nyo nga ako in serious way, Lord, anong balak mo sa akin? Anong balak mo sa akin ngayon? Anong balak mo sa buhay ko ngayon? That is the question na lagi kong tinatanong kapag may problema ako. Yung tinatanong ko palagi kay Lord. Yun. Siguro you're getting stronger naman. For me, yes, I'm getting stronger na. Hindi katulad ng last year na kapag may problema ako, madalas umiiyak ako. Yung laging dinadamay ko yung mga kapatid ko kapag mainit yung ulo ko, which dapat hindi naman. So, ginagawa ko na lang ngayon kapag mainit yung ulo ko, lalabas ako, gagala ako, kaya pupuntahan ko yung lola ko sa sementeryo. Yun. Ano pa laging pinagdadasal mo? Lagi kong pinagdadasal is for myself, actually, para sa sarili ko, and then para sa mga kapatid ko, and then para natin sa tatay. Yun. Yun yung pinaka na ano ko. What is your biggest mistakes you do this 2024? Biggest mistake? Yung biggest mistake ko siguro is yung kapag stress ako, iniisip ko palagi, sumuko na lang. Minsan, ganyan may isip ko, pero minsan, hindi rin naman. Pero yung mga biggest mistake na, halimbawa, gumawa ako ng project ngayon, tapos kapag feeling kong pangit, pipiratin ko, tatapon ko sa basura. Wala sabi-sabi, titigil ako. Parang ganun. Yung biggest mistake ko this year na dapat hindi ko siya ginawa. Dahil doon parang dumating doon sa point na parang bumaba ng konti. Hindi naman sa konting yung bumaba talaga ng literal yung grade ko. Yung bumaba na naman ng konti. Siguro may 2 points ganyan. If 86 siya, naging siyang 84. Ganun talaga. Pero tatanggalin ko na siya this coming year. Do you think you are a good person? For me, para sa akin, good person ako kasi kapag kinakausap naman nila ako, hindi rin naman ako nagmumura, hindi rin naman ako tawagan, hindi ako nagipag-usap ako na maayos. Then kapag may favors sila na alam ko na naman na hindi masama, tutulong ako doon sa favor nila, doon sa gusto nilang paggawa sa akin. What is the biggest promise na hindi mo natupad this year?
Siguro yung yung sabi ko, madami pa akong content na gagawin. So, may point doon na hindi ko siya nagawa this year. First of all, doon yung sabi ko, maglalaro ako ng ibang horror game, pero this past 2 days ko na lang siya nagawa. Naglaro ako ng 2 horror game yata sa Roblox na dapat nga sa buong taon. Marami akong horror game sa Roblox or sa ibang game na nalaro ng horror game, pero yun nga, konti lang nalaro ko ng horror game. What is your childhood game na tinatatandaan mo pa rin ngayon? Siguro yung Minecraft. Kasi actually magsa 7 years na ako sa excuse me, nubo ako. Siguro yung yung Minecraft nga, kasi almost 7 years or 9 years ko na siya nilalaro. Napupunta na nga sa naging nasa maturity stage na ako. Tinutubuan na ako ng mga pimple sa hinga. Siguro Minecraft yung childhood game ko. Ang masasabi ko the best para me hanggang ngayon, kasi nalalaro ko pa rin siya hanggang ngayon. Kahit sabi ng tatay, hindi ka na ba nagsasawa sa Minecraft? Hindi. Talaga ako nasasawa kasi for me, that is the biggest childhood game na hanggang ngayon, nilalaro ko pa rin siya. And then, yun, hanggang ngayon nilalaro ko pa rin siya. At least, nilalaro pa rin siya. Do you think you are matured na? For me, yes. Di ko alam sa iba kung ganun nyo ba yung tingin nila sa akin kung matured na ba ako or hindi. Pero for me kasi, I'm matured enough. Matured na ako. Kasi, kapag may mga dumadating na problema sa akin, didibdibin ko siya siguro mga isang araw lang. Then after that, hindi ko na siya iisipin. Sabi nga nila, parang sinasayang mo lang yung oras mo kung masyado mo dibdibin yung isang problema. At parang sinasayang mo na dun yung mga ilang minuto mo sa buhay kung masyado mo didibdibin yung isang problema. Kung kaya mo naman siyang kalimutan kaagad, kung kaya mo naman siyang wag mo nang isipin. Yun. Yun yung yun. Mayroon ka bang kaaway this year? Alam ko this so privacy question, but still I answer it this question in this video. Yes, wala po akong kaaway. Yes, kala ninyo meron, no? Wala po akong kaaway this year. And yeah, kaya nga nasabi kong I'm still good person kasi wala po akong naging kaaway this year. Yun yung masasabi ko. And ilan na subscriber mo this year? Siguro, if I still remember, 1,613 subscriber. Like, ang laki na nung agwat talaga, par. Hindi na siya last year. Nakagain lang tayo yata ng 700 subscriber. Pero din yung ngayon, laki na ng agwat. Sana next year, 2K na tayo, 3K din. Sana. Sino yung natatanda mo first subscriber? Who is my first subscriber? Siguro yung tatay ko. Pangalawa hindi pala yung tatay yung first yung sarili ko. Tsaka yung second account ko. Hindi yung Chris de la Cruz na account. Yung first subscriber ko. Do you still upload the first video? Yes. Nasa YouTube ko pa rin siya. Hindi ko siya i-delete. Kasi nga, memories yun. Yun yung magpapatunay yung gaano katagal sa YouTube ko. Anong araw ko in-upload yung first upload ko, first post ko sa YouTube channel ko. O sa YT channel ko. Pero yun guys, siguro dito ko na muna po tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood ninyo, mga tropa, mga par. Ang gusto ko kayo nang batiin ng Happy New Year. And always remember, nandito po si Cordian ninyo na magpapatuloy pa yung mga pag-upload natin.
next year. So, yun ang para sa araw na to. Hanggang sa muli. Paalam. Subscribe.